Isang araw sa tag-init, nagbago ang buhay ko nang hindi ko inaasahan. Ako si Eva Santos, 40 taong gulang, at buong buhay ko ay namuhay sa isang maliit na bayan sa Batangas, malapit sa baybayin ng Lian. Ako ay isang accountant sa isang maliit na kumpanya sa bayan. Simple ang buhay ko, puno ng routine at mga numero. Hindi ko inakala na ang bakasyon na inaasahan kong pahinga lang mula sa araw-araw na gawain ay magiging simula ng isang kakaibang kwento, isang kwento ng emosyon, lihim, at mga desisyong magbabago sa paningin ko sa mundo. Kasama ng asawa kong si Jana na nagtrabaho sa abroad sa Cebu bilang isang nurse at anak naming si Clara na 50 na taong gulang na nagpunta sa summer camp sa Tagaytay, naiwan akong mag-isa sa aming maliit na apartment sa bayan. Ang apartment namin ay maliit lang, 2 kwarto, may kusina na medyo kalawangin na ang mga kabinet at banyo na palaging tumutulo ang gripo. Isang gabi habang umiinom ako ng malamig na San Miguel Pale Pilsen sa harap ng bintana, nakarinig ako ng tawag mula sa aking biyenan, si Aling Olga. Iba ang tinig niya, mas masigla at masigla kaysa sa dati. "Eva, bakit ka nag-iisa diyan?" tanong niya. Napagkwentuhan namin na medyo malungkot ang bahay, walang halakhak ng mga bata, at puro trabaho lang ang nasa isip. "May balak akong dalhin ka sa isang bakasyon," sabi niya bigla. "Punta tayo sa Zambales sa isang maliit na resort. Hindi mo kailangan matakot, hindi ako mangagat." Dagdag pa niya na may halong tawa. Alam kong medyo baliw ang ideya pero mas lalo kong naisip na mas mabuti pang lumabas at magpalipas ng init kaysa manatili sa 4 na sulok ng bahay na parang kulungan, kaya pumayag ako. 2 araw lang at kami na ni Aling Olga ay nakatayo na sa terminal ng bus papuntang San Antonio, Zambales. Suot ni Aling Olga ang kanyang puting floral dress na may manipis na strap na nagpapakita ng kanyang mga kayumangging balikat at simpleng tsinelas na may mga palamuti. Ang mga buhok niya ay nakaklip pabalik at ang salaming pang-araw ay nakapatong sa kanyang ulo, handang-handa sa araw. Ako naman ay naka-cotton blouse na medyo maluwag, maong shorts at mga rubber slippers. Hindi ko inakala na magiging ganito ang aking summer look, parang turista na kahit sa sariling bansa lang. Habang sumasakay kami sa bus na medyo siksikan at amoy alikabok, nagkwentuhan kami ni Aling Olga tungkol sa mga kapitbahay, mga lumang kwento ng bayan, at mga sikreto ng palengke. Tawa siya ng tawa at unti-unting nawala ang aking kaba. Pagdating namin sa maliit na resort, sinalubong kami ng hangin na may halong amoy ng dagat at hilaw na mangga na nilalako sa kanto. Ang resort ay may puting pader na medyo may kalawang sa mga bakal na rehas at may mga mural ng mga paru-paro sa lobby. Ang kwarto namin ay sa 2 palapag, may balkonahe na tanaw ang dagat. Simple lang, may 2 kama, isang lumang telebisyon at isang maliit na mesa na plastik na may 2 upuan. Ang tanawin ay nakaka-relax, ang dagat na kulay asul, may mga bangkang pumapailan lang sa malayo. Pagkatapos mag-ayos, niyaya ako ni Aling Olga na pumunta agad sa beach. "Huwag kang mag-alala, Eva, kahit na may lola na ako, marunong pa rin akong mag-enjoy," biro niya habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Hindi ko maiwasang ngumiti dahil sa kanyang pagiging masigla. Alam kong magiging kakaiba ang bakasyong ito, at marahil ay isang simula ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Habang nakahiga ako sa ilalim ng payong sa tabing dagat, nilalaro ng mga alon ang mga daliri ko at nararamdaman ko ang init ng araw na unti-unting sumisikat sa balat ko. Hindi lang ito isang bakasyon, parang isang bagong kabanata sa buhay ko ang nagsisimula. Ngunit sa likod ng saya may lihim na bumabalot sa hangin, isang misteryong hindi ko pa kayang ipaliwanag. At dito nagtatapos ang unang araw ng aking kwento. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga kuliglig at banayad na hampas ng alon sa baybayin. Ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa malambot na kurtina ng aming kwarto, nagpapahiwatig ng isang mainit na araw sa Zambales. Nakaputing sleeveless dress si Aling Olga, medyo maiksi at may mga burda sa gilid, na nagpapakita ng kanyang maputing mga braso at bahagyang balikat na sumisiklab sa araw. Suot niya ang simpleng tsinelas na may mga palamuting perlas na parang mga bituin sa gabi. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa likod na parang alon ng dagat. Ako naman ay nakasuot ng light blue na blouse na may malalambot na sleeves at maong na shorts, na may kasamang simpleng sandalyas na gawa sa abaka. Nakahang ang aking kwelyo na may maliit na pendant, alaala ng isang regalo mula kay Jana,
na nagpapahiwatig ng aming matagal ng pagsasama. Habang nag-aalmusal kami sa maliit na balkonahe, may dalang misamis at kape, napansin ko kung paano kumikislap ang mga mata ni Olga sa liwanag ng araw. Alam mo, Eva, ang ganda ng lugar na ito. Parang tahimik na paraiso, sabi niya habang ngumiti. Tama ka, sagot ko. Iba ang simoy ng hangin dito, parang nililinis ang isip ko. Habang nagsasalita kami, napansin ko ang isang maliit na grupo ng mga mangingisdang nag-aayos ng kanilang lambat sa malapit na baybayin. Ang mga kalalakihan ay may mga matang makapal sa sikat ng araw, at ang ilan ay may mga tato ng mga alon at isda sa kanilang mga braso. Isa sa kanila, si Mang Lito, ang pinuno ng grupo, ay may malawak na ngiti at mahilig magbiro, kaya agad na nakapagpatawa siya ng mga kasama. Naku, si Mang Lito pala ang hari ng lambat dito, sabi ni Olga habang tinitingnan ang mga kalalakihan. Kaya nga lagi nilang sinasabi, kapag ayaw mo ng problema, huwag kang manghuli ng isda sa hari. Natawa kami ng malakas. Grabe, may hari pala sa pangingisda, baka pati kami, kailangan namin ng permiso para makaligo sa dagat, biro ko. Pagkatapos ng almusal, naglakad kami papunta sa tabing dagat. Ang buhangin ay mainit sa ilalim ng aming mga paa at ang tubig ay malinaw, na parang kristal. Naka-swimsuit si Olga, isang simpleng navy blue na may malalim na likod na nagpapakita ng kanyang makinis at maayos na likod, habang ako naman ay naka-two-piece na may floral print na sumasabay sa tema ng tag-init. Habang naglalakad kami, napansin ko na may kakaibang kuryente sa pagitan namin, isang tensyon na hindi namin pinagsasalitaan, ngunit ramdam sa bawat sulyap at ngiti. Minsan, kapag tumitingin siya sa akin, parang may mga bagay siyang gustong ipahayag ngunit hindi makasabi. Sa gitna ng mga naglalaro ng mga bata sa tubig at mga naglalakad sa tabing dagat, naramdaman ko ang init ng araw sa balat ko, ngunit mas masilaw ang init na nagmumula sa loob, isang apoy na unti-unting lumalawak. Eva, tulungan mo naman akong i-apply ang sunscreen sa likod ko. Nasunog ako kahapon, sabi ni Olga habang nakatingin sa akin ng may halong pag-asa at pagkabahala. Tumango ako at dahan-dahang pinahid ang cream sa kanyang likod, nadarama ang lambot ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga kamay. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo, ang dagat, ang araw, at ang alaala ng lahat ng problema ay napalitan ng isang sandaling katahimikan at init. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, alam kong may mga lihim na bumabalot sa kanya, mga kwentong hindi pa nabubunyag. At sa bawat araw na lumilipas dito sa baybayin ng Zambales, unti-unting nararamdaman kong ang bakasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtakas sa realidad, ito ay isang paglalakbay patungo sa isang hindi inaasahang kapalaran. At habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw, may isang pangyayari sa resort ang nag-iwan ng isang tanong sa aking isipan. Isang lihim na tila nakatago sa mga alon ng dagat, naghihintay na mahukay. Ano kaya ang itinatago ng mga gabing ito sa baybayin? Pagkatapos ng aming mahabang araw sa tabing dagat, nagbalik kami sa kwarto na may bahid ng pagod pero puno ng mga bagong alaala. Naka-light cotton na puting blusa si Aling Olga, bahagyang lumulutang sa hangin mula sa bukas na bintana, at ang kanyang maong na shorts ay bahagyang nakaikot sa gilid na nagpapakita ng kanyang maamong mga hita. Ang kanyang mga paa ay nakasandalyas na gawa sa ratan, na may tan na kulay, na parang bahagi ng mismong dalampasigan. Ako naman ay pumili ng simpleng summer dress na kulay pastel pink, na may mga ruffles sa gilid na nagpapahiwatig ng aking pagiging babae. Hindi ako ganoon ka-showy, pero may konting lambing na pumapahiwatig sa aking pagkatao. Habang naghahanda kami para sa hapunan, nakarinig kami ng malakas na tawa mula sa lounge area ng resort. Doon namin nakita sina Mang Lito at ang kanyang mga kasama na abala sa isang laro ng cards habang may kasamang malamig na beer at mga kwento ng kabataan. Nilapitan namin sila at agad na iniimbitahan kami ni Mang Lito na sumali. Tara, maglaro tayo ng tong-its, pero wag kayong mag-alala, hindi namin kayo gagawa ng panibugho, birong sabi niya habang pinipisil ang balikat ni Olga. Tawa si Olga at sinabi, sige nga Eva, baka matutunan mo rin ang laro ng mga tatay natin dito sa Ilocos, na para bang may lihim siyang tinatago. Habang naglalaro kami, napansin ko kung paano nagiging masigla si Olga. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa, at ang kanyang mga kamay ay mabilis humawak ng mga baraha.
Ang kanyang mga daliri ay mahahaba at malinis na may maikling kuko na pinipinturahan ng light pink na nagpapakita ng kanyang pagiging maingat sa sarili. Ako naman ay nagmamasid at unti-unting natututo sa laro. Hindi ako ganoon kagaling, pero natutuwa ako sa bawat tawa at biruan na bumabalot sa amin. Ang mga matatandang lalaki, bagamat medyo matanda na, ay may mga kwento ng kabataan na nakakapagpatawa at nakakapagpaalala ng mga panahong simple lang ang buhay. Sa gitna ng laro, biglang lumabas si Aling Galina, ang asawa ni Mang Lito, dala ang isang tray ng mga kakanin at malamig na inumin. Nakasuot siya ng floral blouse at maluwag na palda na may mga bulaklak na disenyo, na ang buhok ay nakaipon sa isang maayos na buhawi sa likod. Ang kanyang mukha ay may mapagkalingang ngiti na nagpapainit sa paligid. "Mga apo, kain muna tayo bago kayo magpatuloy," sabi niya habang inilalagay ang mga pagkain sa mesa. Habang kumakain kami, nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga sikat na pista sa bayan, mga alamat ng dagat, at mga kababalaghan na naganap noon sa bayang ito. Napatingin ako kay Olga, na tila naaalala ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng bahagya, ngunit may bahid ng lungkot. Pagkatapos ng gabing iyon, habang naglalakad kami pauwi sa kwarto, napansin kong biglang naging tahimik si Olga. "May kwento pala kayo sa likod ng mga ngiti mo, no?" Tanong ko sa kanya ng palihim. Ngumiti siya ng mahina. "Oo, Eva, may mga bagay na hindi madaling sabihin, lalo na kapag ito ay tungkol sa mga taong iniwan natin." Hindi na kami nagpatuloy pa sa usapan, ngunit sa loob ng aking puso, alam kong may mga lihim na bumabalot sa kanya. Ang mga kwento ng mga matatandang tao sa resort ay tila nagbigay ng paunang senyales sa mga sikreto na unti-unting bubukas sa aming paglalakbay. Habang bumabalik kami sa kwarto, ang malamig na simoy ng gabi ay nagdala ng mga tanong sa aking isipan. Ano ba talaga ang itinatago ni Olga? At ano ang kahihinatnan ng aming bakasyon sa lugar na ito? Ang sagot ay tila nakatago sa dilim ng gabi, naghihintay lamang na mabunyag sa mga susunod na araw. Habang humahapong lumilipas, unti-unting lumalalim ang aming samahan ni Aling Olga sa maliit na kwarto ng resort. Naka-off-shoulder blouse siya na kulay pastel green na humahalina sa bawat galaw ng kanyang mga balikat at suot ang maluwag na palda na umaagos hanggang sa kanyang mga hita. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas na may mga bulaklak na disenyo na tila sumasayaw sa bawat hakbang. Ako naman ay naka-strapless na dress na kulay puti na nagpapakita ng bahagyang hubog ng aking leeg at mga bisig na may kasamang maliit na kwintas na ginto na may palamuting perlas. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid, parang ang mundo lang namin ang umiikot sa gabing iyon. "Eva," mahina niyang sabi, "may mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo kahit mahirap." Huminga ako ng malalim, inihanda ang sarili sa anumang sasabihin niya. Ang hangin ay malamig, dala ang bango ng dagat at mga bulaklak sa paligid. "Alam mo ba," panimula niya, "na sa likod ng bawat ngiti ay may mga sugat na hindi madaling makita?" Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka na tila naghahanap ng lakas ng loob. "Matagal na akong nagdadala ng isang sikreto, isang sugat na hindi ko alam kung kailan gagaling," dagdag niya. "Matapos mawala si Igor, ang asawa ko, parang nawalan ako ng bahagi ng sarili ko. Hindi madali ang bawat araw, lalo na kapag ang mundo ay tila nananakit. Napawi ang ngiti ko, at sa halip ay napuno ng simpatya ang puso ko. Olga, nandito ako para sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na yan." Ngumiti siya ng bahagya, at tiningnan ang kanyang mga kamay na naglalaro sa mga palad ko. "Salamat, Eva. Pero may isa pang bagay, may mga pangyayaring hindi ko pa nasasabi sa'yo, mga bagay na maaaring magbago ng lahat." Nagtaka ko, ang aking puso ay kumulog ng mabilis. "Ano iyon?" Bumuntong hininga siya, at sinimulang ikwento ang isang alamat na narinig niya sa bayan, isang misteryo tungkol sa isang lumang bahay sa dulo ng baybayin na sinasabing pinamumugaran ng mga anino ng nakaraan. Sabi nila, dagdag niya, na may isang lihim na itinago doon, isang sikreto na maaaring magpabago sa buhay ng sinumang makadiskubre nito.
Habang naririnig ko ang kanyang mga salita, naisip ko ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin mula nang dumating kami dito. Parang may mga matang sumusubaybay, mga tinig na hindi namin marinig pero nararamdaman. Eva, mahina niyang bulong, handa ka na ba sa kung ano man ang aming matuklasan? Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito basta bakasyon lang. May isang kwento na naghihintay na mabunyag at kami ang mga bida sa isang larong puno ng hiwaga at panganib. At sa likod ng mga bituin, may isang anino na dahan-dahang lumalapit, dala ang mga sagot at tanong na magpapatigil sa aming paghinga. Kinabukasan, habang naglalakad kami sa tabing dagat, napansin ko ang kakaibang pagtingin ni Aling Olga sa isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng baybayin, bahagyang natatabingan ng mga punong niyog. Ang bahay ay gawa sa kahoy. May mga punit-punit na bintana at mga sirang dingding na para bang nilalabanan ng agos ng panahon. Nakaputing sleeveless na blusa si Olga na may disenyong bulaklak at suot ang maong na shorts na bahagyang pumapakita ng kanyang mga maputing hita. Ako naman ay naka-light pink na tank top at puting shorts na may simpleng sandalyas. Doon ako lumaki, malungkot niyang sabi habang tinuturo ang bahay. Pero may mga bagay doon na hindi ko gustong alalahanin. Lumapit kami sa bahay, at habang tinatanaw ang paligid, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila ba may kasamang mga bulong ng nakaraan. Ang mga alon sa dagat ay dumadagundong at ang amoy ng alat ay sumasabay sa amoy ng lumang kahoy. Pumasok kami sa loob ng bahay na medyo madilim at maalikabok. Ang sahig ay gawa sa lumang kahoy na medyo nangangalog sa bawat hakbang namin. Sa tabi ng pinto, may mga lumang litrato ng pamilya na nakasabit, at sa isang sulok, may mga lumang gamit na tila iniwan na ng panahon. May mga alaala dito na hindi ko na kayang balikan, bulong ni Olga habang pinagmamasdan ang isang lumang larawan ng isang lalaki na may matapang na mukha, si Igor, ang kanyang yumaong asawa. Habang lumilibot kami, napansin ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng lumang lamesa. Binuksan namin ito at may mga sulat, litrato, at isang maliit na kwintas na may palamuting perlas na kahawig ng suot ni Olga. Parang may lihim ang kahon na ito, sabi ko, habang pinagmamasdan ang mga nilalaman. Biglang may narinig kaming yabag mula sa labas ng bahay. Huminto kami at nagkatinginan. Sa labas, may isang matandang lalaki na nakasuot ng barong at puting pantalon. Si Mang Lito pala, ang mangingisdang naging kaibigan namin. Nais ko lang kayong paalalahanan, malumanay niyang sabi, na may mga kwento ang bahay na iyon na hindi dapat balikan. May mga bagay na mas masakit kapag nalaman. Ngunit sa kabila ng babala, ramdam ko na ang aming paglalakbay ay hindi na pwedeng huminto. May mga piraso ng nakaraan na kailangang buuin at mga lihim na kailangang tuklasin. Habang papalabas kami ng bahay, tinanaw ko si Olga na may bahid ng pangamba ngunit may determinasyon sa mga mata. Alam kong ang mga araw na darating ay magdadala ng mga pagsubok at mga sagot na magbabago sa amin magpakailanman. Ngunit sa likod ng bawat pintig ng puso, may isang tanong na hindi mapawi. Ano ba talaga ang itinatago ng lumang bahay na ito? At handa ba kaming harapin ang lahat ng katotohanan kahit na masakit? Ang sagot ay naghihintay pa rin, nakatago sa dilim ng nakaraan na parang isang aninong sumusubaybay sa bawat hakbang namin. Sa pagbalik namin sa resort, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring nangyari sa lumang bahay. Naka-mustard yellow na blouse si Olga na may maikling manggas na bahagyang bumabalot sa kanyang payat na katawan. Suot niya ang puting palda na umaagos hanggang sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga paa ay nakabalot sa simpleng tsinelas na may mga disenyong bulaklak. Ako naman ay naka-light blue na off-shoulder top at maong na shorts na may simpleng pares ng sandalyas. Habang kami ay nagpapahinga sa maliit na balkonahe ng aming kwarto, napansin kong tila hindi mapakali si Olga. Pinagmasdan niya ang malayo, ang dagat na tila walang hanggan, pero ang kanyang mga mata ay puno ng iniisip. Olga, ano ba ang laman ng mga sulat na nakita natin? Tanong ko, pilit na pinipigil ang kaba sa boses ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot, may mga lihim doon tungkol sa pamilya ko at kay Igor. Mga bagay na hindi ko inaasahang madidiskubre. Nagpatuloy siya, alam mo ba Eva na minsan ang mga taong pinakamalapit sa atin ay may mga tinatago? Hindi lang mga kwento, kundi mga sakit at pagtataksil. Napailing ako sa kanyang mga salita. Paano mo nalaman lahat ng yan? Ngumiti siya ng mapait.
May mga lihim na dinala ng panahon, mga lihim na naipasa mula sa isang henerasyon sa susunod. At ngayon, parang ako ang nagiging tagapangalaga ng mga kwentong ito. Habang nag-uusap kami, dumating si Mang Lito na may dalang basket ng mga sariwang isda at gulay. Mga apo, huwag masyadong malungkot. Ang buhay ay parang dagat. May bagyo, may araw, pero laging may bagong simula. Sabi niya habang inilalagay ang basket sa mesa. Natawa si Olga at sinabi, parang si Mang Lito ang naging tagapayo natin dito sa bakasyon. Pinagsaluhan namin ang simpleng hapunan na puno ng tawanan at kwentuhan, ngunit sa likod ng lahat, ramdam ko ang tensyon na nag-uugnay sa amin ni Olga, isang tensyon na hindi namin maipaliwanag, ngunit hindi maikakaila. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad kami sa tabing dagat, biglang huminto si Olga at tumingin sa akin ng matagal. Eva, mahina niyang sabi, may mga bagay akong kailangan mong malaman, hindi lang tungkol sa nakaraan ko kundi tungkol sa atin. Napakunot ang aking noo, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming malakas na yabag sa likuran. Lumingon kami at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na polo at maong, may matalim na tingin na tila sumusubaybay sa amin mula pa kanina. Siya si Rico, bulong ni Olga, isang taong may koneksyon sa mga lihim ng bahay. Ramdam ko ang kaba na bumabalot sa amin, na parang may paparating na unos. At sa gabing iyon, habang nakatalikod kami sa dagat, nagtanong ako sa sarili, ano ba ang tunay na kwento ni Rico? At paano ito makakaapekto sa amin? Ang kakaibang presensya niya ay parang anino na sumasalubong sa dilim, naghihintay sa tamang pagkakataon para sumabog ang lahat. Pagdating ng gabi, naglalakad kami ng dahan-dahan papunta sa aming kwarto sa resort. Si Aling Olga ay naka-light lavender na dress na may manipis na straps na bahagyang sumasayaw sa hangin, na nagpapakita ng maputing balikat at bahagyang hubog ng kanyang likod. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simple at eleganteng sandals na may maliit na takong na nagbibigay ng dagdag na taas sa kanyang payat na pangangatawan. Ako naman ay naka-white sleeveless blouse at floral skirt na medyo umaagos sa bawat hakbang na may kasamang simpleng necklace na may maliit na pendant. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang tensyon sa pagitan namin ni Olga. Ang mga mata niya ay tila naghahanap ng sagot at ang bawat salita ay tila may nakatagong kahulugan. Eva, mahina niyang sabi, may mga bagay akong kailangang ipagtapat sa'yo. Hindi ko na kayang itago pa. Tumigil kami sa isang maliit na parke malapit sa resort, kung saan ang mga ilaw ng poste ay naglalabas ng malambot na glow, naglalaro sa mga dahon ng mga puno. Rico, panimula niya, ay hindi basta-bastang tao. Siya ay may koneksyon sa pamilya namin at may mga lihim siyang gustong itago. Matagal na siyang bahagi ng aming buhay, pero hindi siya palaging mabuti. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay kumulog ng mabilis. Ano ang ibig mong sabihin? Paano siya konektado? Nagpatuloy siya. May mga bagay na nangyari noon, mga pangyayaring hindi ko maiwasang ikulong sa puso ko. At ngayon parang unti-unting bumabalik ang mga alaala na gusto kong limutin. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay na dahan-dahang hinawakan ng akin. Ang kanyang mga daliri ay malamig ngunit nagdadala ng init sa aking puso. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, Eva, sabi niya, pero alam ko na hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Nilapitan niya ako at ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng katahimikan. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy habang ang mga bituin ay tahimik na sumasaksi sa aming pag-uusap. Ngunit bago kami makaabot sa susunod na sandali, may isang malakas na kalabog mula sa malapit na gusali ang nagpagulat sa amin. Tumakbo kami papunta at nakita namin si Rico na nakikipagtalo sa isang lalaki na mistulang hindi niya kilala. Ang eksena ay puno ng tensyon. Ang mga mata ni Rico ay nagliliyab ng galit, habang ang lalaki naman ay tila natatakot. Hindi mo kailangang makialam dito, sigaw ni Rico habang mahigpit na hinahawakan ang braso ng lalaki. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang dumating ang mga security guard ng resort at hinati ang dalawa. Habang pinapanood namin ang eksena, napagtanto ko na ang bakasyong ito ay hindi lamang isang pahinga. Ito ay simula ng isang masalimuot na kwento, puno ng lihim, panganib, at mga damdaming hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa likod ng bawat pangyayari, may isang tanong na bumabalot sa isip ko.
Ano ba talaga ang koneksyon ni Rico sa aming mga buhay? At hanggang saan aabot ang aming tapang para harapin ang katotohanan? Kinabukasan, nagising ako sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng aming kwarto. Si Olga ay naka-light pink na sleeveless na blouse na may malambot na tela na bahagyang sumasayaw sa kanyang mga balikat. Suot niya ang puting linen pants na maluwag at komportable, habang ako naman ay naka-summer dress na kulay asul na may mga bulaklak na disenyo na may kasamang simpleng gold bracelet sa aking pulso. Habang nagkakape kami sa balkonahe, napansin ko ang malalim na pag-iisip sa mga mata ni Olga. Eva, panimula niya, kailangan nating harapin ang mga bagay na matagal na nating iniiwasan. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay puno ng kaba pero handa ring makinig. Alam mo ba, sabi niya, na may mga lihim sa likod ng mga ngiti at mga kwento ng pamilya namin? Mga bagay na maaaring makapagbago sa lahat ng iniisip natin tungkol sa nakaraan. Nagpatuloy siya, si Rico ay may mga plano na hindi niya sinasabi sa amin. At ang lumang bahay sa dulo ng baybayin ay may mga sikreto na matagal nang tinatago. Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pintuan. Binuksan namin at nakita namin si Mang Lito na may dalang isang lumang kahon. Mga apo, ito ang mga dokumento na nakuha ko mula sa dati nilang bahay, sabi niya. Maraming mga lihim ang nakatago dito at ngayon ay panahon na para malaman natin ang buong kwento. Binuksan namin ang kahon at nakita ang mga lumang sulat, litrato, at mga papel na may mga pangalan at petsa. Habang binabasa namin ang mga ito, unti-unting lumalabas ang mga kwento ng pagtataksil, pagkakanulo, at mga lihim na hindi dapat malaman. Nararamdaman ko kung paano tumitibok ang puso ko habang lumalalim ang kwento. Hindi lang ito tungkol kay Olga at sa kanyang pamilya. Ito ay tungkol sa amin, sa aming mga piniling tahakin, at sa mga desisyong haharapin namin. Eva, mahina niyang bulong, handa ka na ba sa kung ano ang aming matutuklasan? Habang pinagmamasdan ko ang mga dokumento, alam kong ang bakasyong ito ay hindi na simpleng pagtakas mula sa buhay. Ito ay isang paglalakbay patungo sa katotohanang matagal nang nakatago, isang paglalakbay na magpapabago sa amin magpakailanman. At sa likod ng bawat pahina ng lumang dokumento, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na maaaring magdala ng liwanag o dilim sa aming mga puso. Isang gabi, habang tahimik ang resort at ang mga bituin ay kumikislap sa langit, nagpasya kaming maglakad ni Olga sa tabing dagat. Suot niya ang isang mahaba, flowy na navy blue na dress na bahagyang kumikislap sa ilalim ng buwan, na nagpapakita ng kanyang mga balikat at mga braso na may bahagyang tan. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak hanggang sa likod, na para bang sumasabay sa galaw ng hangin. Ako naman ay nakaputing sleeveless blouse at maong na shorts na may simpleng pendant necklace na regalo ni Jana. Habang naglalakad kami, nilalaro ng mga alon ang aming mga paa sa malamig na tubig. Ang hangin ay may halong amoy ng dagat at mga bulaklak na nagdadala ng kakaibang kapanatagan. Eva, hininging niya, alam kong mahirap ang lahat ng pinagdadaanan natin, pero sa kabila ng lahat, nararamdaman ko na may pag-asa pa. Tinitigan ko siya at nakita ang lalim ng emosyon sa kanyang mga mata. Olga, hindi ko alam kung paano haharapin lahat ng ito. Ang mga lihim, ang mga tanong, pati ang sarili ko. Napangiti siya ng bahagya. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtanggap sa sarili. Pero hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Habang nag-uusap, napansin ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang upuan. Ano yan? Tanong ko. Tumango siya at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob ay may mga lumang litrato, sulat at isang maliit na locket na may larawan ng isang lalaki. Siya ang kapatid ni Igor, paliwanag niya. May mga bagay siyang gustong itago, pero sa paglipas ng panahon, hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Habang pinagmamasdan namin ang mga litrato, naramdaman ko ang bigat ng mga kwento na bumabalot sa aming mga buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, may isang malayong sigaw mula sa kabila ng dagat ang bumalisa sa amin, isang paalala na ang aming kwento ay hindi pa tapos at may mga lihim pang naghihintay na sumiklab.
At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan namin ang mga alon, alam kong ang aming paglalakbay ay patungo sa isang dulo na puno ng mga sagot, ngunit may mga tanong pa ring hindi pa nasasagot. Sa huling gabi ng aming bakasyon, nakaupo kami ni Olga sa balkonahe ng aming kwarto. Suot niya ang isang manipis na red na dress na humahaplos sa kanyang mga kurba, may bahagyang open back na nagpapakita ng makinis niyang balat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga paa ay nakasandal sa malambot na carpet, nakasandalyas na may maliit na takong na nagdudulot ng kaunting kilabot sa bawat galaw. Ako naman ay naka-black sleeveless top at maong shorts, simple ngunit elegante, may maliit na kwintas na kumikislap sa leeg. Tahimik kaming nagmasid sa mga ilaw ng bayan sa malayo, ang hangin ay malamig at may halong amoy ng dagat at mga bulaklak. Ang bawat hininga ay puno ng pangungulila at pag-asa. Eva, mahina niyang sinabi, alam kong maraming bagay ang hindi pa natin naiintindihan, maraming sugat ang kailangang pagalingin. Huminga ako ng malalim, ang puso ko ay puno ng halo-halong emosyon, kalungkutan, takot, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Olga, sagot ko, ang bakasyong ito ay nagbukas ng maraming pinto sa puso ko. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero handa akong harapin ang lahat, basta't kasama kita. Biglang tumunog ang telepono, ako ang kumuha, at isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Eva, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Mahina ngunit matatag na boses ang narinig ko. Huwag mong hayaan na mawala ang lahat. Nabaybay ko ang mga salita, habang si Olga ay tumayo at lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at takot. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ko ngunit wala siyang sagot. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga lihim pang nakatago sa dilim, mga tanong na naghihintay ng sagot, at mga desisyong kailangang harapin. Ang dagat sa ibaba ay kumikislap sa liwanag ng buwan, parang mga mata na nagmamasid sa amin, nagbabantay sa aming mga susunod na hakbang. At habang ang hangin ay dumarampi sa aming mga balat, alam kong ang aming bakasyon ay nag-iwan ng isang bukang liwayway, isang panibagong simula na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang misteryo. Ano kaya ang susunod na kabanata sa aming kwento? At handa ba kaming harapin ang mga lihim na darating? Hanggang dito muna ang aming kwento, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat.